What the hell was that? I don't go to your house and Ready ka na bang panurin ang mga nakapangingilabot na pangyayaring nakunan ng kamera? Kaya naman bago tayo mag-umpisa ay paki-like naman ang video ito. Malaking tulong na yan sa aming mga content creator. Kaya kung ready ka na, ay tara! Ang lalaki sa video ito ay nakakarinig ng mga strange noises sa labas ng kwarto nito. Kaya naman kinuha nito ang phone at nag-record. Yo, there's actually something. There's actually something. Nang nasa kusina na siya ay patuloy pa rin niyang naririnig ang mga ingay. Pero wala naman siyang makitang kakaiba. Somebody or something happened. Oh, fucking. Tila ba ang ingay ay nagmumula sa likuran ng pintuan? Paraan siyang naglakad papalapit rito. Nagtungo siya sa palikuran at nagpalinga-linga sa loob hanggang sa ito na nga ang mangyari. Turn this guy on. What was that? Oh shit! What the hell was that? Oh shit! Oh shit! Tila ba something or someone ang papalapit sa kanya? So ano kaya ito, kamulti? Oh shit! Lumulutang ng mga paa. Ang lalaking ito ay nag-explore sa isang kakahuyan na di umano'y haunted at pinakikitaan ng isang white lady. Napalunok na lamang siya nang mapansin nitong may nakasunod sa kanya. Nilingon niya ito at gumapang na nga ang kilabot sa katawan nito dahil mga paa pala ang nakalutang na nasa likuran niya. Pinilit na lamang nitong hindi tumakbo at nang lilingonin niya nga ito, ay biglang umangat ang mga paa at tuluyang naglaho. Around 10 PM nang ang magkapatid na ito ay bumalik sa bahay nila upang kumuha ng gamit. Hurry up. Ayon sa video ito, ang kapatid na nakababatang babae ay bumalik sa bahay upang kumuha ng gamit para sa kanilang sleepover. Pero bago pa man sila makapasok sa loob ng bahay ay meron silang napansing kakaiba sa daan. Nilapitan nila ito at nakita ang isang cart na puno ng mga creepy dolls. Matapos nga nilang makita ito ay mabilis silang naglakad papunta sa loob ng bahay upang makuha ang mga gamit. Pero may makukunan ang Ring doorbell camera na hindi nila inaasahan. We just need to go open the doors. I don't know. Shut up. Hurry up.
I don't go to your house and mess with your shit. So don't mess with mine. Ang shopping cart pala na puno ng mga creepy dolls ay pagmamayari pala ng babaeng ito na pumasok sa bahay nila. Bitbit pa nito ang nakapangingilabot na manikin at nagsalitang wag na wag nilang pakikilaman ng mga gamit nito. Pero napansin mo ba? Isang dark, small figure ang mabilis na dumaan. Nangyari ito habang nagsasalita ang babae pero hindi lang yan. Dahil ang small dark figure na ito ay nakunan din sa labas. Ngayon ayon sa babae, palagyan niya itong nakikita tuwing gabi pero inakala lamang niya ang isa itong itim na pusa. Dahil sa lagi nga siya nagpapakain ng mga stray cats ay ito na nga ang unang-unang sumagi sa isipan niya na maaaring pusa lang ito. Pero dahil sa small dark figure ay pumasok na nga sa bahay nila ay malinaw na hindi ito basta pusa lamang. At wala din silang paliwanag sa kung ano ito. Tulad ng ibang footage ay nanatili na lamang ding misteryo kung ano ang dark, small figure na ito. The Things. Ang mag-asawang ito ay nirenovate ang kanilang bagong biling bahay at habang inaayos nila ito ay iba't ibang mga strange things ang na-uncover nila mula sa mga kagamitang tila ba ginagamit sa pagriritual. Litrato sa pader na may itim na mga mata. Ang pinaka-strange talaga yung Ouija board na nakalagay sa box. Sa kabila ng mga strange discoveries na ito ay nagpatuloy pa rin sila sa pagre-renovate ng bahay at hindi nila ito nilisan. Habang sinisira nila ang paligid ng bahay ay patuloy pa rin silang nakakadiscover ng mga kakaibang bagay hanggang sa mapunta na nga sila sa chimney. Nang ito na ang makita nila. Our chimney hasn't been used in over 100 years. But there's something lodged halfway up. Let me explain. So me and Georgia decided to replace this broken gas fire. We wanted to expose the original brick. I was checking the rear of the mantle, and that's when I saw it. I couldn't reach it, so I had to get up into the chimney. There's definitely something inside. Isang small box ang nakita nilang nasa loob at nasa itaas ng chimney. Tila ba sinadyang ilagay ito sa ganito kataas na lugar upang hindi makita at mabot ni inuman. Pinilit itong inabot ng lalaki hanggang sa tuluyan niya nga itong makuha. At nang mailabas na nga nila ito at may unbox ay talagang magugulat sila sa laman. What looks like crystals, an old postcard, and a letter stamped from 1940s Thailand with our address on the front. The letter is written in what looks like Thai, but there are 2 old British coins in the envelope. We can't figure out why it's all together, but we sent a picture of the letter to our Thai friend, and her mother translated. Nang buksan nga nila ito ay napakaraming crystal-like stone ang nasa loob. Isang faded na litrato at mga letter na nakasulat sa Thai at 2 British coin. Dahil sa mga natutuklasan nila, mas lalong lumalalim ang palaisipan sa kung ano nga ba talaga ang mga ito. Kaya naman gumawa na sila ng akbang kung paano ito ma-uncover. 16 million watched as we broke this mirror. Now we have to leave the country. I know it's confusing. I'll explain. During our renovation, we discovered this box in our attic.
And these old letters sent from Bangkok explain where the box came from. I know we could probably track down the sender online, but that's too boring. So Bangkok, here we come. The letter was sent 82 years ago. But according to Google, the same family still run the market stalls. Now let's find out who sent the letter and sold them the box. Hope they don't mind visitors. Upang mas ma-enjoy nila ang pag-uncover sa kung ano nga bang nakasulat sa box, ay nagpasya silang mag-book ng flight pupunta sa Thailand. Pinuntahan nila kung saan mismo nakasulat ang address. Wala silang kamalay-malay na sa pagdating nila rito ay dito na mag-uumpisa ang kapapalagang hindi nila inaasahan. Let me explain. So as you all know, we found this in our attic. Old letters explained that it was bought in Bangkok. We jumped on a plane to find the address on the letter and made our way into the city. Some locals helped us find the address at the banks of the river. We came across these old antique-style shacks, but nobody seemed to be around. Something didn't feel right about this place. Nang nasa Bangkok na nga sila ay nagtanong-tanong sila sa mga tao hanggang mapunta na nga sila sa isang riverbank store. Dito nakalagay ang address at umaasa silang ma-uncover na nga nila kung ano ang nakasulat rito. Pero nakakaramdam na nga sila ng kakaiba. Mabigat ang hangin. Ang atmosphere ay tila ba may nakatitig sa kanilang hindi nila nakikita. Walang tao sa paligid hanggang makita na nga nila ang isang lalaki. At nang buksan nila ito at ilapit. Nang nasa kamay na nga ito ng lalaki, napatigil ito at nagdemand na umalis na sila. Hindi man niya sinabi kung ano ang nakasulat sa letter, ay malinaw na ayaw niyang ma-involve at ayaw niyang masali sa kung ano man ang maaaring dalhin nito. Kaya naman pinalis niya ang dalawa. At nang papalis na nga ang dalawa at papalayo sa store, ay dito na sila nakaramdam ng kakaiba. Tila ba isang maling desisyon ang nagawa nila, matuklasan lamang kung ano ang nakalagay sa letter. Out of there as quickly as we could. But noticed a truck following us. We thought we lost them, but they pulled up beside and tried to grab us. Since these people have attempted to mug us twice, and we've both come down with a fever. Nang nasa lahat na nga sila ay nakita nilang may sasakyang sumusunod sa kanila. Sinubukan silang kunin. Nagpamuno sila at sa kabutiang palad ay nakatakbo sila. Agad silang pumunta sa kanilang hotel. Ayon ba sa kanila, matapos ito ay pareho silang nakaramdam ng lagnat. Dahil sa ramdam nilang hindi sila safe sa Thailand, ay nagpasya na nga silang magpabook at muling bumalik. Kung ano man ang nakasulat sa letter ay malamang sa malamang ay meron itong malaking kakibat na kamalasan. Nagpausok na nga sila sa paligid ng bahay dahil nakakarinig na nga sila ng kakaibang mga ingay mula sa kisame, sa pader. Tila pa pinaglalaruan sila hanggang sa nag-imbestiga na nga sila gamit ang EMF. Sa pagkakataong ito ay nagpasya na nga silang sunugin ng mga gamit. Pero gaya nga ng kasabihan, hindi porket sinunog mo ang isang cursed object ay matitigil na ito. In some cases, mas nagiging worst at worse ang mga pangyayari. Ang babaeng ito ay nakatira sa isang old house na naitayo noong 1800s at may malagim na kasaysayan. Ang bahay ay parte ng isang underground railroad na ginagamit ng mga slave na tumatakas. Di umano ay namamalagi sila sa loob ng bahay upang hindi mahuli. Dahil sa malagim nitong kasaysayan na hindi na nakapagtatakang
haunted ang bahay. Isa sa mga pamilya nitong namalagi sa bahay ay nagsasabing may mga ghostly activity sa loob. One day, ang babaeng ito at ang anak niya ay nagre-relax sa loob ng bahay na makarinig sila ng mga strange sounds na nanggagaling sa basement. So for the last 20 minutes, I've been sitting on my couch and it's been dead silent. And all of a sudden I hear Santa, and I thought it was coming from outside, and it's not. And this is my basement. Summer. Tell me it's in the same box as Chucky right now. Yeah, it's right there. What? Yeah, it's in there. Right, but it hasn't been touched, and all of a sudden, after all of these months, and it's off. Tinignan nila ang box kung saan nakapatong ang dalawang manika ni Chucky. Labi silang nagtataka dahil umandar ng kusa ang figurine ni Santa. Umandar ito at nagsasalita kahit na naka-turn off ang switch nito. Pero meron pang mas katakataka na siyang napansin ng mga viewers. Narinig mo rin pa. Right, but it hasn't been touched, and all of a sudden, after all of these months, and it's off. Nang ginawa ka na nga ng babae at inangat ang figurine ni Santa, ay bigla na lamang maririnig ang mga katagang, "No, stop!" So haunted nga kaya talaga ang basement nila. O coincidence lamang ito. O marahil ay meron kang explanation. Ikaw nang bahala ka, multi. May 17 of 2025, ang mag-asawang ito ay nagpunta sa isang concert sa Santa Cruz Bar na kilala bilang Blue Lagoon. Pumunta sila ng madaling araw upang makita nila ang kanilang paboritong banda. It was a fun, crazy night. Ayon pa sa babae, matapos niya itong i-post after 3 days sa Instagram, ay nagsabi siyang hindi lang ito ang highlight ng gabing iyon dahil may nakunan pala ang dashcam nila na talagang nagpakilabot sa kanya. Nang papauwi na nga sila ay dito nakunan ng dashcam nila ang isang kakaibang pangyayari. Ngayon, ayon sa babae, Babes and I were heading home from a concert in Santa Cruz on a very dark, curvy downhill drive. Ang tinutukoy ng babae ang Highway 17 na kilala sa tawag na Killer 17. Isa itong daan sa California na maraming aksidenteng nagaganap. Pero di tulad ng tipikal na aksidenteng nangyayari sa lugar, ay may kakaibang makukunan ng dashcam. Kakaiba na talagang magbibigay ng palaisipan at kilabot. Okay? Someone was in the middle of the road. He looked 35. Labi silang nagulat at takot nang biglang lumitaw ang figurang ito sa gilid ng daraanan nila. Kitang-kita na walang tao sino man ang nasa gitna, and out of nowhere ay bigla na lamang itong lumitaw just few inch away. Considering what happened, siguradong akalain mong meron nga silang nabangga at nadisgrasya. Pero hindi yan na nangyari dahil nang i-review nila ang rear dashcam ay ito ang nakunan pa nila. He looked 35. Okay? Someone was in the middle of the road. Holy shit.
Ang inaakala nilang nabundol nila ay wala pala sa rear dashcam. Malinaw na nabunggo nila ito pero bakit walang figura sa likuran nila? Tila ba naglaho ito na parang bula? Kitang-kita nilang dalawa ang pangyayari. Di umano may pareho na rin mga karansan ng insidente ang nangyayari sa lugar. Given the fact na ang highway nga na ito ay prone sa accident at marami nang nadiskrasya at nabawian ng buhay sa Highway 17. Magpangayon ba manilabis pa rin nangingilabot ang dalawa dahil sa pag-iisip na maaaring nakatama nga sila o nakabunggo ng tao at ito ay isang responsibilidad. You're okay. Breathe, baby. Breathe. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng kilabot at palaisipan sa magkasintahan at mapahanggang ngayon ay nanatili lamang din itong misteryo.